get me? And kahit paano, with this news, hindi naman natin alam kung confirmed or hindi. Kasi may mga katawan dyan, naapektuhan yung business ng mga mangingisda namin. You know, and that happened long time ago. You get me? 3 years ago. So, kahit paano, sana wag naman because naapektuhan talaga yung hanap buhay ng aming mga Batangueñong mangingisda. Oo. Tsaka hindi naman natin alam kung totoong nandyan na, you know. So, wag naman sana. Wag naman sana. Yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa ISAP. It's very important. Alam mo, even those that there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Coronaria. We are exhuming them now as we speak because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan ma-solve yan. Magkaroon dapat ng linaw kung ano nangyari sa mga tao. Kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan, anyone involved in the Alpha Group will be charged kung tama ang case ko. To the conclusion of the story, it all ties up now. Sinabi ni alias Totoy, kung nakita yon, kasi may video tayo ng abduction, may video tayo ng forced confession. Ngayon kung mahanap yung katawan, then it all ties up that it is a conspiracy, a grand conspiracy amongst all of them. Tatlong kalansay ng tao ang nahukay ng mga otoridad sa isang sementeryo sa Laurel, Batangas, na pinaniniwalaan umanong konektado sa mga nawawalang sabungero. Pinapahukay umano ang mga ito ng Department of Justice dahil posible umanong may kinalaman ito sa kaso ng mga sabungero at posibleng makatulong bilang ebidensya. Samantala, mariing itinanggi naman ni retired Police Lieutenant General John Nel Estomo, na may kinalaman siya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasunod ito ng akusasyon ng nagpakilalang whistleblower na si Julie Patidongan alias Tutoy, na kabilang si Estomo, sa mga pulis na umano'y sangkot sa pagpaslang ng mga sabungero, at pagtapon sa Taal Lake. Eksklusibong humarap naman si Arvin Manggiyat, isang sabong master agent at konsehal sa Colombo, Laguna, na posibleng ikalawang testigo sa pagkawala ng mga sabungero. Sa buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko, yun ang hindi ko alam. Yun, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpaambo sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yun agad ang una kong tinanong sa kanya, anong kasalanan ko? Ba't ako paambo? Chope sa Santa Cruz. And nung ma-interview siguro nila, kasi gano'n naman ang ginagawa nila, siguro nabanggit yung pangalan ko. And isang pangyayari doon, nakatakas yung isa sa grupo na yon. So yung isang nakatakas na yon, taga rito sa amin, sa Calamba. So yun yung lumapit sa akin, humingi ng tulong.
parang maka-areglo kay Boss Atong. Inaanak ko kasi ito sa kasal. Sa ating po linya ngayon, ang Commissioner po mismo ng National Police Commission, si Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan. Magandang umaga po, sir. Boss Ted, Ma'am DJ, magandang umaga po. Good morning po. Thank you for being on the show, Commissioner. Kahapon nga po, diretso na po tayo agad dito sa ating usapan. Tungkol po dun sa naging press con kahapon ni Dodong Julie Patidongan o alias Totoy. Siya po yung official na nagsampa ng reklamo dito po sa mga sinasabi niyang pulis na may kinalaman po dito sa mga nawawalang sabungero. Pwede po ba naming malaman kung ano yung specific na reklamo na isinampa po niya at kapareho po ba ito sa isinampa din ng pamilya ng mga nawawalang sabungero? Siguro, yung pong detalye po nung kanyang complaint affidavit, hingi po ang tawad sa inyo, hindi ko po madidetalye sa inyo. Pero ito po masabi ko, yung pong pinangalanan ho niya, actually, 18. Meron po kasing reports na nakikita natin na 12, 14. 15. Yung pong nasa Oo. 15, ang nakapangalan po dito 18 policemen. Sinusubukan po nating himayin ho ngayon yung mga pangalan na ito. It appears po 13 po ang nasa active service, 5 po ang dismissed. And to highlight, yung meron po siyang binanggit na isang pangalan ng, actually, 2 pangalan ng general kahapon. Hindi lang po isa. Yung pong parehong pangalan ng mga general na yun, wala po dito sa kanyang complaint affidavit. Meron din siyang sinabing isa pang pangalan na gusto niyang kasuhan pa. In fact, inutusan niya yung lawyer niya habang nagsasalita siya kahapon na gusto niyang kasuhan pa yung isa pang pangalan. Wala dito. So I'm expecting another complaint affidavit from alias Totoy very, very soon. Oo, yung specific na kaso hindi nyo pa po pwedeng maibahagi sa amin. But since sinabi nyo na po na hindi 12, hindi 15, kundi 18 police officers po yung isinama ni Totoy sa mga kaso kahapon, pwede po ba kayo na mismo, Commissioner, magsabi sino-sino po itong 18 police na ito? Talagang Ayun po, yung pong hingi ang sama-sama tawad. Yung pong hingi ang tawad. Detalye po yun ng affidavit, Ma'am DJ. Yung pong posibleng kaso, pwede kong sabihin. Kasi yun, Sige po, theoretical oo. naman yun. Yung theoretical na kaso, kung sakasakali, a grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer. Yun po ang posibleng kaharapin ng mga respondents dito sa mga kasong ito. Oo. Yung pong ini-evaluate po ngayon yung affidavit po ni alias Totoy. From there, sisilipin po natin kung dapat po mag-proceed sa next stage. Oo. Diyan po sa affidavit ni alias Totoy, kung pwede rin pong maibahagi, kung hindi, maintindihan naman po namin, Commissioner, nakasaad po ba dyan na itong 18 pulis na ito ay may kinalaman talaga doon sa pagkuha, pagpatay at maging pag-iwan po doon sa Taal Lake nitong mga nawawalang sabungero? Yun naman po kaya kong sagutin. At kasi paulit-ulit si alias Totoy dun sa kanyang lahat ng interviews eh. So ang aligasyon, ito nga po ang sumusundo at from there, nawawala na lang po yung mga sabongerong ito. Yung pong sinasabi din po ni alias Totoy, nakalagay din po kahapon dito sa kanyang press con, na allegedly, binabayaran daw po ng milyon-milyon yung ilang police. Yun po ba pwedeng ma-share sa amin kung may binanggit po ba siya specific name kung sino sa mga pulis ang binabayaran daw po ng milyon para gawin daw po itong trabaho na ito? Yung pong particular na pangalan na mukhang nabanggit naman po niya, pero siguro masasagot ko ito. Yung po sa kanyang complaint affidavit, nag-attach din siya ng mga voucher. Yung pong mga voucher dito, milyon-milyon po ang halaga. At ang nakakapagtaka rin po din dito, may mga pirma. Mukhang ni-receive po yung pera allegedly nung ilan nating miyembro ng kapulisan. Allegedly. So kasama po sa affidavit niya yung voucher na sinasabi niya rin noon. Pero anong klase po ito? Pwede niyo po ba i-describe sa amin? Anong klaseng voucher yan? Yan po ba'y formal, typewritten, handwritten? Iba-iba ho eh. Meron pong may mga handwritten po na voucher. Meron pong typewritten na voucher. Iba-iba hong amounts, marami pong voucher dito, iba-iba hong halaga.
Oo. Kaya po, at iba-iba ho mga pangalan. At pirmado ko. Oo. Yun po yung kailangan din pong masabi. So, Pero yun nga po, kailangan nating himayin. Hindi ho Opo. pwedeng lahat na lang sabihin ni Totoy, gospel truth. Kailangan po Tama pasagutin naman po. natin yung mga respondents. tama po. Sabi nyo, marami-raming vouchers ito. In total, ilan po yan? And sir, dun sa voucher, ang nakalagay lang is the amount, tapos yung pangalan ng tao na tumanggap at yung signature. Ganun lang po kasimple yung voucher? Ganun lang kasimple. Parang bumili lang ng suka eh. May pangalan, detalye, amount, sino nag-approve, sino tumanggap, pati petsa. And then, Andun po dito sa mga vouchers na to, the highest amount is... Million ho. Hindi ko ma-recollect yung highest amount, pero may nakita akong may get 2 million na voucher dito kung di ako nagkahanap. Oo. Attorney, wala naman siguro po din pipirma ng voucher na ang nakalagay is as payment for killing someone. Hindi po yun ang nakalagay doon. Of course, wala pong ganung nakalagay. Di ba, no, Director? I mean, attorney, no? So, attorney, bagamat nagagalak nga po marami sa paglantad po ng isang don doon, ano, sa isyong ito. Pero at the end of the day, sabi nga po niyo kahapon sa inyong press conference, it's due process pa din, no? Maliban po sa mga voucher na ito na malamang questionin din po nitong respondents dito, ano pa ba dala niyang ebidensya? Yun po siguro, Sir Ted, ang kailangan nating paano ba to, ihimay. Tandaan po natin, yung pong ebidensya, dalawa po yan. Ito po ay object evidence saka testimonial evidence. Yung po mismong pagkakasalaysay ni Totoy, however incredible the story may be to some, ito rin po ay ebidensya. So ang tanong na lang po ngayon dito, bibigyan ba ng timbang o halaga ng NAPOLCOM ang testimonya nitong si Totoy o hindi? Yung bang iba pang sinama niyang mga attachments dito, bibigyan pa natin ng timbang o hindi? Yun po yun eh. Hindi po pwedeng sabihin na hindi ebidensya yung kanyang testimonya. That is testimonial evidence, Sir. Yes, sir. Yes, sir. Klaro nga po yun, ano ho? Kasi nga, testimonial evidence nga po, attorney. Pero ang pinag-uusapan natin dito ay administrative case po. Di po ba ano po, iba ho yung kriminal na maaring harapin ng mga pulis dito po sa courts, no? Salamat po. Tama po, Sir Ted. Tama po. Opo. So, kapag po sa kasong administratibo, ano ba ang quantum of evidence po, Commissioner? Substantial evidence po, Sir Ted. Yung po ay mas mababa ng di hamak dun po sa proof beyond reasonable doubt na kinakailangan po sa criminal cases. Yun po yung dahilan din po kaya medyo meticuloso ang ating Department of Justice. Kailangan po airtight po yung pag-file ng kaso kasi syempre po it will be subjected to much rigor and examination. Dadaan pa po itong korte kaya po kailangan talagang malupitan po yung kasong ipa-file. Kaya intindihin mo din dapat ng taong bayan yung sitwasyon ng Department of Justice. Sige Ito po. naman po sa NAPOLCOM, ito po ay administrative body, may quasi-judicial functions. Ang level of ebidensya ay mas mababa, substantial evidence, pwede pong matanggal ang isang pulis dito sa ganung level ng ebidensya, Boss Ted. Opo. So, dyan po ba, sir, sa NAPOLCOM ngayon, dyan siya nagreklamo. So, nangangahulugan ba na yung pong office ni Chief PMP na meron din pong poder, no, para po sa dismissal proceedings, hindi na po, kumbaga, dyan na po yan ang kaso. Hindi na maaring panibagong kaso po sa office ni Chief PMP. Dyan na po sa NAPOLCOM ngayon. Opo, na-appreciate ko po yung tanong na yan, Sir Ted, kasi ito po yung pagkakataon to clarify. All other disciplinary authorities which handle disciplinary cases of policemen are under the National Police Commission. So kahit po yan ay IAS, kahit po yan ay Chief PNP, kahit po yan ay mayor ng isang lungsod, kahit po yan ay pleb, kahit po yan ay governor o regional director man, lahat po ng kasong yan, kahit po sila ay mag-resolve, aakyat po ang lahat ng yan sa NAPOLCOM. So, napaka-importante po yung ginawa ni Alice Totoy kasi na-shortcutan po lahat yung po mga proseso sa ilalim. Kasi po meron pong summary dismissal powers din po ang NAPOLCOM. In fact, sa Constitution, Sir Ted, Article 16, Section 6, ang pulis ng pulis po
ang National Police Commission. Siya po ang may administration and control over the whole Philippine National Police. Opo. So ito po ang tamang opisina, basta police po ang pinag-uusap. Ay, salamat po. So, Commissioner, dito po sa mga ebidensya na iniharap po nitong si Don Don, meron ho bang, kumamarapatin po ninyo, meron ba talagang siya ang nag-abot ng pera? As in, personal knowledge po talaga? Opo, harap-harapan po niya sinabi yon ng makailang ulit, even po kahapon, even po sa kanyang affidavit po dito, pwede po natin sabihin yon dahil public knowledge naman po na yon at paulit-ulit po siya nagsasabi doon. O, ibig sabihin Siya po po daw talaga, talagang klaro, Ito po, personal knowledge talaga. Ako ang nag-abot ng pera sa pulis na iyan, tinanggap niya yan, pumirma ng voucher. tama po, yun po ang kanyang salaysay, Sir Ted. Okay, sige po. So sir, ngayon po preventively suspended muna itong mga pulis na isinasangkot niya. Hindi pa po. Ngayon po, ini-evaluate po ang complaint affidavit po ni alias Totoy, pati po yung mga affidavit po ng mga kasama po niya nag-file kahapon. Kapag ito po pumasa po sa initial evaluation ng ating Inspection, Monitoring and Investigation Service o IMIS, papasagutin po natin ang mga pulis na nandito as part of due process. Bibigyan natin sila ng 5 araw para mag-submit na kanilang sagot o counter affidavit. After which, sila po ay maaring magkaroon ng formal charge, yung pong tunay na kaso na. From there, papasagutin po natin sila uli. Malupit po talaga ang due process dito sa NAPOLCOM. Magkakaroon din ho tayo ng hearing, Sir Ted, Ma'am DJ, Ma'am DJ Chacha. From there, after po magkaroon ng rekomendasyon po yung mga summary hearing officer, ito po ay aakyat po sa Commission and Bank sa amin po. Ayun po ay i-deliberate namin at hahatulan ho namin kung ano po ang hatol namin sa mga pulis na ito. Nasaan po ang mga pulis na ito ngayon naka-assign? Apparently, there are policemen which are under the restrictive custody of the PNP. Okay. Binibigay po natin po yun kay General Torre. He knows what is best for the Philippine National Police. Kung order niya na ma-restricted custody sila, edi so be it. But I think I mentioned nga ho, kailangan natin salain itong 18 ito kasi 18 pangalan to, Sir Ted, kailangan nating himayin At sisilipin pa ho natin to na isa-isa. Okay, chance ho na mayroong pulis na makipagtulungan kay Don Don? Sana nga po. Sinabi rin po ni Don Don yon na sama-sama sila ngayong mga pulis na respondent doon at umaasa siya na itong mga pulis na ito magkakaroon ng mga testigo at magko-corroborate ng kanyang testimonya. Sana rin nga po yung po mga lumalapit sa atin in a very creative fashion, tuluyan po nilang gawin po ang kanilang paglapit at sana po lagyan nila ng affidavit po yung kanilang mga kwento. Hindi po pwedeng kwentong barbero lang. Meron hong nagpaparamdam na gusto na hong magsalita dito na nasa serbisyo para makatulong po sa paghahanap ng hustisya dito po sa mga pamilya po na nawawalan sa bungero. Meron na pong as in nagpaparamdam? Dalawa po yun. Yung pong isa po, sabi po ni alias Totoy na may nagsasabi nga po sa kanya. Then sana nga po totoo pong tuluyan po nila. Sa amin naman po hanay, meron po nagpapadala ng mga creative information to us. And sana rin nga po matuloy nga po rin yun, Sir Ted. Okay, sige po. Sir, amin pong aabangan na ito po magiging investigasyon nga po ng NAPOLCOM dito po sa kanin nyo 18 na ng mga sinasabing posible hong sangkot sa kasong ito. Alam niyo na ho ba yung nangyaring isang pulis, Patrolman Rodolfo Avila, Madlang Awa, na namaril sa sari-sari store sa Lopez, Quezon? Ito ba yung napanood niyo na po? Yung bumibili lang ho ng yelo, nakaalitan po yung bumibili din at namaril. Ito ba yung napanood niyo po ninyo, Com? Opo, hindi ko lang po napanood. Na-high blood po ko nung napanood ko, Sir Ted. Kasi napakawalang kwenta po nung kaganapan na yon. Ito po isang halimbawa na hindi dapat tolaran na pulis. Kumbaga, we're promoting the moral and welfare of policemen every day. Tapos, titirahan tayo ng ganitong klaseng kaganapan. So, ito po inaresto na ng Philippine National Police. I'm aware na pinagkakasuhan na ho ng PNP ho ito. Since the PNP already acquired jurisdiction over this person,
hindi na po natin kailangan pakialaman. Ito po yung part din po ng disciplinary functions ng Philippine National Police, particularly the Chief PNP. So, since he's already handling it, there's no need for the National Police Commission to handle it anymore, Sir Ted. Opo. Pero kapag ganyan, attorney, commissioner, na kumbaga it's in flagrante delicto, kumbaga, attorney, kitang-kita mo na talaga yung pangyayaring yan. Opo, gaano po ka-summary ang proceedings diyan? Ay, yun nga po, meron po kasi tinatawag na concurrent exclusive jurisdiction di umano sa lahat po ng mga disciplinary authorities. Kapag nahawakan na po ng isa, hindi na po pwedeng hawakan ng iba. Yung kami tali eh. Kunwari, for example, nakita ko na itong itong namarel, si Madlang Awa. Totoo lang, gusto ko na i-dismiss ito ngayong araw na ito eh. Kaso nahawakan na ho ng Philippine National Police yung kaso ito. Hindi ho natin pwedeng hawakan pa. So for example, kaya importante rin po yung nangyari kay Totoy, maibalik ko lang po. Kung ito po si Totoy pumunta sa IAS at doon siya nag-file, magsisimula tayo sa pinakailalim. So yung IAS magdidesisyon pa, mag-recommend pa kay Chief PNP aralin pa, magdidesisyon pa bago pa ma-appeal sa National Police Commission. So magtatagal. So kaya po importante yung ginawang hakbang ni Totoy na dito siya nag-file para bumilis. So siguro po sa taong bayan na nakikinig ho sa atin, kung meron po kayong mga insidente na pang-abuso na nakikita at meron po kayong reklamo sa pulis, huwag po kayong mag-atubili na dumiretso mismo sa National Police Commission sa Napolcom. Opo. And in this case po nitong ni Madlang Awa, maliban doon sa administratibong kaso, maaari siyang kasuhan ng kriminal, no? Grave threats and illegal discharge of firearm. Di po ba sa video? Tama po, klaro-klaro po yan, Sir Ted. Totoo yan. Pwede ako magsalita ng tapos dyan eh. Pag umakyat po sa Napolcom yung kasong yan, wala na akong susutan tong si Madlang Awa. Wala kaming awa sa ganyang klaseng pulis, Sir Ted. Opo. Ang mga ganyang klase, dapat kara-karaha akong dinidismiss. I'm hopeful naman po, Chief PNP will act on it very soon. If I may, Sir Ted, mag-sideline lang ako ng konti. Yung utos nga natin nung unang buwan natin bilang namumuno ng Napolcom, pangalawang buwan ko pa lang ngayon, una ubusin yung backlog ng kaso dito, napakarami. Yung pangalawa, all new cases must be disposed of within 60 days. So happy ako na para kaming baptism by fire, unang kaso namin itong sabong na 60 days namin tatapusin. Pero hindi lang dapat Napolcom, Sir Ted, dapat all disciplinary authorities must resolve admin cases very, very quickly. Kaya, ang solusyon namin dito, pinaaral ko ang rules ng admin cases sa Philippine National Police. Paglalabas kami ng mga bagong rules, nag-draft na ho kami, unang buwan ho namin, yun ang inatupag namin, at ilalabas ho namin yung rules na yan for use ng lahat ng disciplinary authorities para hindi lang Napolcom ang mabilis. Lahat dapat ng disciplinary authorities mabilis at we will hold them also accountable for the speed of the disposition of these cases. Okay, well said. Sige po. So, kami po yung muling tatawag para po sa kaukulan po mga follow-up para po sa kaalaman ng publiko sa ginagawa po ng Napolcom. Mabuhay po, and thank you very much. Maraming salamat po, Sir Ted. Ma'am DJ, maraming salamat po.